Okay, sa pong palang umaga po sa inyo pong lahat. So, i-ready po natin yung ating pong mga sarili sa atin pong devotion ngayong umaga. So, time check po natin, it's 6:03 and tayo po mag-start po at 6:05. Ayan. Okay, so 6:05 na po tayo and tayo po ay magsimula na. So again po, good morning po sa inyo at isang blessing po na muli gamitin ng Panginoon na mag-share po sa inyo, no, ng kanya pong salita. So day 360 na po tayo at pinamagatan po natin yung ating pong sharing na ating pong devotion, ready for the Master's return. No, handa tayo, no, para sa pagbabalik ng ating pong Panginoon at ang focus ng ating pong scripture ay matatagpuan po sa Luke 12, no? Chapter 12, verse 35 to 48. So again po, Luke 12 po tayo, 35 to 48 at ang magiging tema po natin, no, sa ating pong devotion ngayon ay ang pagiging vigilant, yung pagbabantay at ang pagiging isang mabuting katiwala, yung stewardship. Ayan. So tayo po muna ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri namin ang inyong pong dakilang pangalan, makapangyarihang pangalan. Salamat sa panibagong araw at buhay at ang prayer namin, Panginoon, na Lord, kayo po'y mangusap sa amin. Buksan po ninyo yung aming pong pag-iisip, yung aming pong puso, handa na muli, Lord, tanggapin ang inyong pong salita na kung saan, Lord God, magtuturo sa amin, magpapabago sa amin, at higit sa lahat, Panginoon, para kami ay handa, Lord God, sa inyo pong pagbabalik, Panginoon. Lord, samahan nyo ang aming pong gawain ngayong umaga. Ito po, O Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. So, to start, no, yung sharing natin, meron lang po akong itatanong sa inyo. Kapag po ba meron ho kayong inaantay na isang mahalagang bagay, siguro po, no, nag-aabang o nag-aantay kayo ng isang padalang package, no, sa ibang bansa. Ayan. Pwede pong bonus dahil malapit na ang December, o nag-aantay kayo ng someone na uuwi, no? Isang mahal sa buhay na matagal na ninyong hindi nakasama. Ayan. So ano po yung ginagawa ninyo? At ano po ba ang ibig sabihin sa inyo ng naghihintay o nag-aantay? So ang paghihintay ba ay nangangahulugan ng pagiging passive, yung wala lang, wala kang ginagawa, pakuya-kuya-kuy lang tayo, o may ginagawa pa rin tayo, yung active pa rin. Okay? Ibig sabihin, nag-aantay ka na excited, no, sa inaabangan mo. Okay? So sa passage na ito, mga kapatid, ang Panginoong Hesus po ay nagsasalita patungkol sa kanya pong second coming. Ayan. Ayan. So ikaw po ba, nasa isip mo ba yung second coming lagi na inaabangan mo, na iniintay mo? Pero habang inaantay mo yung pagbabalik ng ating Panginoon, ano po yung ginagawa mo? Ano po ba ang ginagawa po natin? At dito po sa passage na ito ay inihahalin tulad niya, no? Inahalin tulad ng Panginoon ang kanyang sarili sa isa pong master o amo na nagbabalik mula sa isang piging ng kasalan. So sa umagang ito, meron tayong makukuha na aral. Hindi lamang aral po, no, para sa kung papaano po tayo maging handa, kundi ito po'y aral sa ating lahat sa kung paano tayo dapat mamuhay, no, sa kasalukuyan. Ano dapat yung buhay po natin habang tayo po ay
nag-aantay, naghihintay sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. So, ang tanong dyan, kapag ba dumating ang Lord ngayon din, sa mga oras na ito, kayo po ba kaya ay ready na? Ready na kaya tayo? So, may ibibigay po ako sa inyo na dalawang mahalagang mensahe sa devotion natin ngayon. Una, yung pagiging handa, yung vigilance, at ang pangalawa po ay ang maging responsableng mga katiwala, yung stewardship. Ngayon, the first message o core message, yung panawagan sa ating lahat ng pagiging handa. So, yung Luke 12:35 to 40. So, unahin po muna natin yung 35 to 36, yung lingkod na handa. Sabi niya, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin. Okay, so yung root word dito is liwanag. Paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan at maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon na magbalik mula sa kasalan upang agad nilang mapagbuksan siya kapag siya ay dumating na at kumatok. Ayan. So sa verse na ito, dalawang bagay po yung ating pong masasabi natin na paghahandaan o pinaghahandaan. Okay? Number 1 is stay dressed for action. Ayan, di ba? Nabanggit niya doon na bigkisan ninyo ang inyong mga baywang. Kasi po, nung unang panahon, ang mga servant, yung mga alipin po, sila po yung nakasuot ng mahabang damit. At dahil nga mahaba ito, no, medyo may challenge sa kanila pong pagkilos, sa kanila pong yun nga, no, pagkilos nila. At kailangan na talian nila ito, no, sa palibot ng kanilang bewang para sila po ay madaling makakilos, madali silang makatakbo at makapagtrabaho ng maayos. So ibig sabihin po, handa dapat sila sa pagkilos. Hindi sila yung nakaupo lamang. So ganun din po, no, sa atin. Meron tayong tinatawag na spiritual na damit na dapat ito po'y active, hindi passive, no? Saan tayo active? No? Yun yung question. Paano magiging active yung ating pong mga spiritual na damit? Well, na-connect ko po ito doon sa binanggit ni Apostol Pablo sa Efeso 6, no? 14 to 19. Na ang sabi, kaya't maging handa kayo. Yun yung sabi ni Apostol Pablo sa Efeso. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. So, tandaan po natin mga kapatid, yung katotohanan, dapat po nakabigkis yan sa bewang natin. Isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, meron na po tayong natutunan yung ating spiritual na damit, hindi lamang sapatos. Imagine kung sapatos lang yung suot natin. Imagine kung t-shirt lang, yung pangtaas lang yung suot natin. Hindi po. Kailangan dapat, 'di ba, kumpleto. May sa dibdib, may sinturon, may sapatos, ano pa? Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya po, no, we are so blessed, no, na meron ho tayong ganitong pag-aaral every morning na inuuna natin, no, ang salita ng Diyos. Sa verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Yun po mga kapatid, no, yung ating pong spiritual na damit. Ng bawat damit na ito o part ng ating sinusuot sa ating katawan ay may ibig sabihin, no, sa ating pong ginagawa bilang mga alipin o alagad o servant ng Lord na always ready. Ayan. So, pangalawa
doon sa pagiging stay dressed for action ay yung, yun nga, no? Hindi lang damit, kundi yung ating pong mga lampara. Lagi po itong nakasindi, hindi po nakapatay. 'Di ba? So mga kapatid, ang tanong, kamusta po ang buhay natin? Okay? Kasi bakit? Ano po ang purpose ng lampara na may ilaw? Para tayo po ay may liwanag. Okay. So ang tanong, tayo ba ay namumuhay sa dilim o sa liwanag? Ibig sabihin, kung tayo po ay namumuhay sa dilim, wala tayong, maaring may lampara ka, pero wala po yan apoy. Okay? Sana po tayo ay nasa liwanag. Meron tayong hawak na lampara na merong laging may apoy. Bakit? Kasi po, ang ilawan, ano po yan? Kumakatawan po yan o nagre-represent po yan ng ating pong testimony. Yung ating pong patotoo. Paano tayo magiging patotoo kung ang buhay po natin ay nasa dilim? Do you think magiging patotoo po tayo? Hindi. Okay, nagtatago po tayo o meron tayong tinatago. Pero kung gusto po natin na our lamps, no, are always burning, ibig sabihin po, no, yan po ay yung ating pong representation, yung testimony po natin na meron po tayong relasyon sa Diyos. Atin yun pinagmamalaki. Hindi po sa tayo po naging hambog na, no, dahil maka-Diyos ako, ganito yung ginagawa ko sa church, o bla. Hindi po ganun. So dapat nating patuloy na punuin ang ating pong ilawan. Kaya keep your lamps burning, ibig sabihin po niyan, 'di ba? Syempre, mauubos 'yan. Ano yung mauubos diyan? Yung langis na ginagamit natin sa ating pong lampara. So importante din pala na yung ating pong ilawan ay laging puno ng langis, 'di ba? Langis ng banal na espiritu sa pamamagitan po ng yung ating pagbabasa, yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, at yung ating pakipag-isa sa Diyos. So, huwag ho nating hayaang mamatay, no, yung ating spiritual na apoy. Kaya, kapag tayo po'y handa, alam niyo po ba mga kapatid na meron pong gantimpala, no? Kapag tayo'y handa, may gantimpala. Ano ang sinasabi ng verse 37? Mapapalad ang mga aliping iyon na madatnan ng Panginoon na nagbabantay. So pag nagbabantay ka, handa ka kapag siya ay dumating. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bibigkisan niya ang kanyang baywang. Ano sinasabi dito? Siya mismo, no? Siya ang bibigkasan daw niya ang kanyang baywang. Ibig sabihin parang siya, ready niya. Sila'y papaupuin sa hapagkainan at siya ay lalapit at paglilingkuran sila. Oh wow, di ba? Mismo ang Panginoong Hesus ang siyang maglilingkod sa kanila. Isipin natin ito mga kapatid, ang hari ng universe ang maglilingkod sa atin. Ang totoo, ginawa niya ang paglilingkod na ito. Namatay siya sa krus para sa iyo at sa akin mga kapatid. Ito ay isang pambihirang paglilingkod. Diba? At hindi lamang yun ang ginawa niya sa krus. Yun nga, future ito. We are speaking of future mga kapatid. Paglilingkuran tayo ng Lord. Diba? So, pambihirang pagpapala ito sa ating lahat na nagbabantay. Sana kapatid, isipin natin ito. Tandaan natin ito, no? Si Lord, no, darating sa oras na hindi natin inaasahan. Tandaan natin yan, kapatid. Ngayon, anong ginagawa natin? Di ba? Meron ba tayong ginagawang mga bagay na, baka sa ginagawa mong iyan, madatnan ka na. Dumating si Lord Jesus. Naku, huli na ang lahat. Sa makatwid, ang ating kahandaan ay dapat po tuloy-tuloy. Hindi ito last minute na preparation. Ay Lord, magbabago na ako, nandiyan ka na. Ay hindi na. Pag dumating na si Lord at nadatnan tayo na ito yung ginagawa natin, huli na po ang lahat. So kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Lord Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ito na yung panahon para tanggapin natin siya. Gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. 'Di ba? So dapat ready tayo anytime. So ang tanong ko sa iyo, ready ka na ba? Ngayon, pangalawang core message, no?
Kung kanina po ay ang paghahanda, this time, ang panawagan sa pagiging isang tapat na katiwala. So, hindi lamang po tayo handa, nandun din po yung factor ng stewardship. So, basahin po natin yung verse 42. At sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? 43. Mapalad ang aliping iyon na maratnan ng kanyang Panginoon na gayon ang ginagawa. See? Hindi lang po paghahanda, mga kapatid. Importante din po ang tayo po ay responsableng mga katiwala. Tapat na katiwala. So habang inaantay po natin ang pagbabalik ni Lord, dapat meron tayong ginagawa. So ano pong ginagawa mo? Maging tapat at matalinong katiwala. Diba? So ang isang tapat daw at matalinong katiwala ay ang pagkilala na ang lahat ng meron tayo, okay, bahay mo, sasakyan mo, oras mo, talino mo, talent mo, kaloob, kayamanan, pag-aari po yan ng Diyos, hindi po yan atin. Ang totoo po, we're just stewards. Pinagkatiwalaan lang po tayo. Ang tanong, paano po natin minamanage yan? Ano pong ginagawa natin dyan sa mga yan? Ginagamit ba natin yung ating espiritual na mga kaloob para sa paglilingkod sa Diyos? Binibigay ba natin yung ating oras, no, sa mga makalangit na mga bagay? O baka masyadong focus na po tayo, no, sa mga makamundong bagay na wala na ho tayong panahon sa makalangit. Yung merong eternal value. Yun po yung atin pong unahin. Kasi nga, no, meron pong warning, no, may babala po ang Lord sa pagiging kampante. So, wag po tayong maging confident, no? Sabi nga, no, sa 45 to 46 dyan, na hindi tapat, ang hindi tapat na alipin ay nagsasabi, matagal pa naman yan. Matagal pa yan babalik, no? Kaya ito munang gawin natin. Yan yung sinasabi ng 45 to 46. Mga kapatid, kapag ganito po yung pananaw po natin sa pagbabalik ni Jesus, no, ng Panginoon, nasabihin natin, wala pa yan, hindi pa yan. Ano po ang nangyayari? Nagiging makasarili po tayo. Tumitigil tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tumitigil tayo sa paglilingkod sa iba na nagiging tawag doon, complacent, no? Nagsisimula tayong maging complacent, and yun nga, or kung hindi man complacent, nagiging makasarili tayo sa sarili nating mga pagnanasa. Kaya mag-ingat, no? Mag-ingat po tayo kasi yun nga, no? Meron tayong pananagutan. Sabi po sa 47 to 48, everyone to whom much was given, of him much will be required. So, ibig sabihin po, we will be all held accountable, no, sa kung ano yung alam natin, sa kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. Ang tanong, ano yung ginagawa natin sa alam natin at sa kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos na mga kagalingan na iyan. Yan ba'y ginagamit natin? So, ang key idea na ito is that itong stewardship na ito ay meron pong direktang connection doon sa ating pagiging isang mapagbantay o vigilance. Kung tayo po ay naniniwala ka ba talaga na si Lord ay babalik na soon? Okay? So kung naniniwala ka na malapit na siyang bumalik, then we will take His business seriously. Kaya ang challenge ko sa inyo sa umagang ito at sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, tingnan po natin yung ating pong linggo. Okay? Meron ka bang kalendaryo dyan? O ikaw ba ay merong ginagawang weekly calendar? O yung daily
Yung talaga naman ano, simula 5 AM paggising hanggang sa pagtulog. O inuorasan mo yung iyong mga ginagawa, 'di ba? So good 'yan po kasi as a good steward of time, tama po ba? Pero ang tanong ko sa inyo, ano yung mga nilalagay niyo diyan sa simula sa 5 AM, okey, ganito magluluto ng breakfast, bla bla, et cetera, et cetera. Pero ang tanong, 'di ba, meron ba diyan si Lord sa calendar natin? Okay? Can we be a better steward of time? It's good mga kapatid no, na nagka-calendarize po tayo. Okay? Pero yun nga, ah, 'di ba? Ah, what is one way you can use a talent you've been given, no, to feed someone dun po sa household ng ating Panginoon. So, sa ating pong pagtatapos, let's be vigilant, maging faithful servant tayo, 'di ba? Na kung saan tayo po'y madatnan ng Panginoon sa kanyang sa kanyang pagbabalik na ginagawa yung kanya pong trabaho, 'di ba? Let's live today as if He is coming back. Baka mamaya bumalik na si Lord. So, tayo po'y manalangin. Dear God, Heavenly Father, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Again, O Lord, nawa sa inyo pong pagbabalik, madatnan niyo po kami na tapat sa inyo. Ginagawa yung inyo pong mga kalooban sa aming pong buhay. Lord, kung kami man po ay naging complacent, ibalik niyo po kami, Panginoon. Pasiglahin niyo po yung aming pong buhay spiritually. Kung ang aming lampara po ay namatay o baka namamatay-matay na, malapit na, Lord, muli inyo po kaming punuin ng inyong presensya sa pamagitan po ng yung oil, Panginoon, na binibigay po ng Holy Spirit sa amin. Sa pamagitan, Lord, ng ganitong mga gawain, Lord God. Lord, ignite niyo po kami. I-restore niyo po kami. Lagi niyo po kaming palalahanan sa inyo pong salita, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kasiglahan espiritual, kasipagan na espiritual, Panginoon, na Lord, uunahin lagi namin kayo, Panginoon. Yun nga, sabi niyo nga sa Matthew 6:33, 'di ba? To seek you first, Panginoon. At itong mga bagay na ito ay ibibigay niyo, Panginoon. Hindi kayo magkukulang. Kaya Lord God, turuan niyo rin po kami na huwag mag-alala, na to stop worry, na huwag maging anxious, Panginoon. But Lord God, to trust you sa inyo lamang. Ito pong aming samot na langin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan po. So, magandang umaga sa inyo mga kapatid and God bless. Maraming salamat po and good morning.